nakatutok pa rin po kayo sa Good Morning Kapatid. Tuwing Enero po, ginugunita natin ang National Deworming Month. Isa kasi sa mga karaniwang sakit po ng mga bata ay ang pagkakaroon ng bulate sa tiyan. Nako, totoo yan, Mommy Dims. Kahit malusog ang isang bata, posible pa rin siyang maging host ng iba't ibang intestinal worms. Para po ipaliwanag yan, makakasama natin ang pediatrician at adult and child allergologist na si Dr. Pia De Buquea. Good morning, Doc Pia. Welcome back. Morning, Doc! Good morning, Mommy Dims. Doc, eto na, simulan na natin para sa kaalaman po ng ating mga kapatid, bakit mahalaga ang deworming o yung pagpupurga, lalong-lalo na sa mga chikiting natin. Okay, so talagang ginugunita po natin every January yung National Deworming Month kasi para to sa maayos na absorption ng sustansya na para sa kanilang katawan kasi may mga bata na payat, no? Hindi bumibigat. So, yan yung mga makakatulong sa atin yung pagpapurga. Aside from that, pwede rin makatulong to para mabawasan yung may ibang mga sakit. Lalo na yung mga gastrointestinal symptoms, even allergies po, no? Makaka-help yan pag nagpapa-deworming po tayo. At saka, syempre, lalo magiging mas ganado, kumain tsaka active yung mga bata. Yeah, marami talagang benefits ang deworming. Yes. Pero Doc, alam naman natin na lahat tayo pwedeng maging host ng mga iba't ibang klase ng parasitic worms. Yes. Ngayon, ang tanong ko, Doc, ano nga ba yung mga kadalasang uri ng mga parasitic worms na kayang i-target ng pagpupurga? Okay, sige. Explain ko lang po maiksi na yung mga intestinal worms, kasi yun po yung nasa bituka, tawag din po namin yan soil-transmitted helminths, no? Kasi doon po yan nakukuha sa lupa, no? Kaya yun yung tinatawag natin. Kaya tayo laging very observant sa hygiene, no? Itang mga bata. Yung mga uri po niyan, yung mga roundworms, ascaris, whipworms, tsaka hookworms, no? Yan po yung mga pinupurga natin, tsaka nilalabas natin sa mga tiyan at bituka ng mga bata. Doc, syempre ito isa sa mga bagay ito na medyo mahirap ma-detect kasi nga nasa loob siya, no? Yes. And ang liit-liit niya, 'di ba? Hindi kagaya ng ubo, sipon, alam mo na kagad, ay nilalagnat, may infeksyon, ganito. Pero ito kasi kakaiba siya. Ano ba yung mga kadalasang common or pangkaraniwan na palatandaan na maaaring may bulate ang tiyan ng ating mga anak? Okay, yes, tama po kayo, no? Hindi siya very obvious na may bulate na siya, no? So yung mga signs po niyan, kaya routine po natin ginagawa para talagang ma-remove natin, no? Ma-deworm ang mga bata. Kasi yung mga signs niyan ay mga, yun nga, yung gastrointestinal symptoms, nananakit ang tiyan, nagsusuka, yung iba na hindi tumataba, no? No, yung mga nangangayayat, no? Tsaka hindi nagigain ng weight, yan ang mga dapat i-deworm po natin mga bata. Yung iba naman pagkahilo, no? Iba-ibang systemic na symptoms na namumutla. Tsaka yung iba nga po nangangati yung puwet, no? Kasi yung mga eggs, doon po sila nagsistay sa anus, no? Yung sa hole po natin kasi kaya very irritable yung mga bata lalo na paggabi. Tsaka of course makikita po natin sa dumi nila yung mismong bulate, no? Makikita po natin. Yun yung very obvious sign. Kaya pala laging sinasabi, Doc, no, na kunwari pag yung bata payatin, ang sasabihin, ano ka ba, ang lakas-lakas kumain, may bulati ka ba sa tiyan? Yun pala yun, ang pinanggalingan. Oo. Hindi pala yun parang myth lang, no? Hindi. Tunay pala yun, na Pwede pong maaaring mangyari. kaya hindi tumataba po ang inyong mga anak ay dahil maaari silang May merong bulate. loob na bulate, na yun ang nag-feed ika nga. Oo. At sana nakuha ng ating mga kapatid yung mga sinabi ni Doktora. Kung meron po kayong napansin sa inyong mga anak na ganong mga sintomas o kaya senyales, dalhin nyo na po sa doktor ang inyong mga anak. Kaya naman po mga kapatid, malaking-malaki kasi talaga ang epekto ng bulate sa kalusugan ng mga bata. Kaya recommended po talaga na i-deworm yung mga bata kada 6 na buwan. Yes. Meron mang sintomas o wala. Ayan. Yes. Ito naman, Doc, ano po yung mga maaaring gawin ng mga magulang? May mga tips po ba kayo na pwedeng i-share sa kanila para makaiwas yung mga bata o yung mga anak nila sa pagkakaroon ng bulate? Yes, no? Kasi ito po nga po ay national na deworming program. So tandaan po natin yung mnemonics na worms, no? Wash hands. Tapos yung O ay observe proper use of toilet, no? So hindi po tayo dudumi kung saan-saan, baka maikalat po natin yung mga parasites. R naman, reduce yung exposure natin so unwashed, uncooked, tsaka yung undercooked na pagkain kasi pwedeng doon rin po magmula yung mga bulate.
And of course, ito po nga ang ginagawa po natin na routine mass deworming. Yan yung M po natin. And S, no? Wear slippers or shoes. Huwag niyo po hayaan magyapak yung mga bata kasi you can also get yung mga worms po na yan na doon sa talampakan, no? Pwede po yan pumasok through the skin or mag-penetrate to the skin. Doc, last na lang, para sa mga kapatid natin na kagaya ko, hindi informed kung paano ba ginagawa ang procedure ng deworming. Ano ba ito? Ini-inject ba ito? Iniinom ba ito? Gamot po siya. So, Okay. binibigay po yan, usually sa mga health center, binibigay po yan, pero yung tamang dose based sa age, saka Sa sa weight. timbang, yes, ng mga bata. At libre ito, Doc, di ba? Libre. Ayan! Libre Sa po mga yan sa kapatid mga po health natin, pwede nyo i-check ang inyong mga barangay, no? Yes. Minsan sa barangay yan nalalaman. Apo. Thank you, Doktora. Maraming salamat Thank for being you. here today. Please, imbitahin natin sila sa inyong mga social media accounts at inyong mga clinic po. I have social media platforms, Instagram and Facebook. Just remember, Pia Pedia Allergy. Yun po. Ayun, maraming salamat, Dr. Pia de Buque Yap. Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.